Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa buong mundo na laging nag-aabang po sa atin. Lalong-lalo na po itong kaso ni Epifanio Labrador. Ngayong araw na ito mga kababayan, ating tatalakayin itong ginagawa ni Epifanio Labrador na isang demonyo, na isang binabayaran para sirain ang ating pagkakaisa at lagi niyang minumura ang ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo. Ngayon po mga kababayan, meron na po tayong update regarding kay Epifanio Labrador. Marami kasi pong nagtatanong mga kababayan kung itong mga kaso ni Epifanio Labrador ay totoo ba ito o isang pananakot lamang na isinampa ng mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na po sa wala pong alam sa Iglesia ni Cristo. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po hanggang dulo kasi itong si Epifanio Labrador labis-labis na po ang kanyang ginagawang panguusig at pagmumura sa mga kapatid. Lalong-lalo na po ang kanyang mga paninira na sinasabi niya na ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay sangkot sa mga iba't ibang mga uri ng krimen. Lalong-lalo na dyan sa Bureau of Custom na sinasabi niya na sinasangkot po ang ating mahal na Pangulo, na former President Rodrigo Roa Duterte. Diba lagi niya binabanggit yan. Ngayon po mga kababayan, itong kaso niya, diba, meron tayong kapatid na nagsampa ng kaso laban dito sa demonyong ito na isang supremo ng mga magnanakaw at sinungaling. Itong taong ito mga kababayan, pinatawag na po ng Korte Suprema dito sa Prosecutor's Office. Yung kapatid po mga kababayan na nagsampa ay inintay po itong si Raulong ito na si Epifanio Labrador. Maghapon po siyang nagantay dun sa Prosecutor's Office para pag-usapan po ito kasi ang nais po muna ng Prosecutor's Office dito, kausapin po si Epifanio Labrador kung ito ba'y makikipag-usap ng personal. Pero ni anino ni Epifanio Labrador mga kababayan ay hindi siya sumulpot, na talagang natakot na at nabahag na itong baklang ito na sinasabi niya yung pangalan daw na Richard Palacio E. Vallejos ay hindi daw niya pangalan. Itong taong ito mga kababayan ay bistado na at talagang matitimbog na ng mga pulis. Kita nyo naman mga kababayan, hindi nagpakita. Yung nagkaso po sa kanya na kapatid mga kababayan, dito lang po sa parte po ng Metro Manila, distrito ng Manila South, kung makikita nyo po. At marami pa pong ibang mga kaso na isinampa dito. So yun nga lang, itong gago na ito, pasensya na po sa aking termino, kasi gago talaga ito Kita nyo naman kung gaano nyo siraan ang pamamahala Tapos, isinasangkot pa ang mga iba't ibang pangalan ng mga politiko. Sinasabi niya na pati China daw ay binayaran ang Iglesia ni Cristo ang pamamahala para lang sakupin ang Pilipinas. Tignan nyo ba? Kita nyo naman mga kababayan at mga kapatid, gaano kasira ulo ang taong ito. Ang dami niyang ginagawang paninira mga kababayan. Tinalakay na din ito ni Tinig ng Karunungan na talagang isinalaysay niya doon na talagang pinatawag na ito ng Prosecutor's Office na talagang wala pong anino kahit na yung mukhang aso mga kababayan hindi nagpakita, takot na talagang nabahag na ang buntot. Epifanio Labrador, kung matapang ka, magpakita ka sa prosecutor's office
Ang una po mga kababayan, kung yung proseso po ang pag-uusapan, makikipagharap po ito si Epifanio Labrador doon sa kapatid na nagdemanda po sa kanya tungkol dito sa mga paninira niya na puro gawa-gawa na wala namang ebidensya. Titignan kung magpapakumbaba ba itong Epifanio Labrador para hindi na po iano itong kaso. Yun nga lang mga kababayan, masyadong ma-pride itong Epifanio Labrador na ito. So ano ang susunod mga kababayan? After nito mga kababayan, pagpatawag ng prosecutor's office dito sa Metro Manila South, hindi siya sumipot. Ang kasunod po niyan mga kababayan, pag-i-issue ng warrant of arrest. Dahil syempre pinatawag po siya ng hukuman ng kanyang kaso dahil sa kanyang mga ginagawang paninira sa ating mga kapatid at sa buong pamamahala. Pag hindi po siya sumipot at nagpaliwanag kung bakit niya nagawa yon, kung ano yung gusto niyang mangyari, pag hindi siya sumunod dun sa agreement na pagkakasunduan nung kapatid at sa kanya, syempre pag halimbawa nagpakumbaba itong taong ito, itong si Raulo na ito, na aaminin niya na merong nag-utos sa kanya at itong mga kwento na ito na paninira niya sa pamamahala, lalong-lalo na po sa ating kapatid na ka Eduardo Manalo na isinasangkot sa anumang mga krimen dito sa bansa, lahat ng mga pagpatay, kung ano-anong mga lagay, ng mga utang-utang sa politiko. Di ba sinasabi niya may utang na bilyon-bilyon sa politiko, utang na loob sa politiko, ang Iglesia ni Cristo ay hawak ng politiko. Di ba yan yung mga sinasabi niya? Pati itong si Aling Marie na kung makagawa ng kwento mema lang din. Ito yung parang anak mo yata si Epifanio Labrador 'Di ba? Isa rin itong Marites na gumagawa ng mga kwento mga kababayan. Itong Aling Marie na ito mga kababayan, abang-abangan nyo kasi ito isinanggunin na po ito sa district office itong Aling Marie na ito. Kung ano po yung kaso na pwedeng isampa. Baka kagaya din kay Epifanio Labrador na syempre libel case din ito. Na kung ano-anong mga ginagawa niyong paninira at sa mga iba pang vlogger mga kababayan na lahat po isinulat na po dyan yung mga vlogger na bayaran na sumisira po sa imahe po ng Iglesia ni Cristo na wala namang katotohanan. Kayong mga vlogger, hinahamon namin kayo, magpakita kayo ng mga ebidensya nyo. Kung meron kayong maipakita na detalyadong information na mga dokumento na nagpapakita lahat sa mga pinaparatang nyo po, lalo po sa pamamahala, at sa lahat ng mga kapatid, kung meron kayong mga ebidensya, lalong-lalo ka na Aling Marie, na yung bibig mo, masyado ka ng matabil. Ikaw, Epifanio Labrador, magsama-sama kayo ng mga grupo mo, na mga gumagawa ng kwento. Mag-gather kayo ng mga information, ng mga detalyadong mga dokumento, na magpapatotoo na may katotohanan ang mga sinasabi nyo. Pag naipakita nyo yan sa Korte Suprema, sa kahit anong hukuman, kung may panalo nyo yan, sasama kami sa inyo. Kung may katotohanan yan. Pero pag wala, harapin nyo po yung mga kaso na patong-patong. At talagang maghihimas talaga kayo ng rehas. Syempre, kung ano-ano mga ginagawa nyo, mga paninira,
Lalong-lalo na yung ginagawa nyong pagsira kay Congressman Marcoleta, na marami kayong paninirang puri na sinasabi nyo porke Iglesia ni Cristo, sinisira nyo sa taong bayan. So, balik po tayo mga kababayan. Itong Epifanio na ito, mukhang nabahag na po yung buntot, mga kababayan. Takot na at mukhang naihina sa pantalon. Mukhang isang araw, Epifanio Labrador, isang araw talaga, masasabi mo, iiyak ka talaga. Matitimbog ka ng pulis. At talagang kukuyugin ka, papunta ng kulungan. Talagang yung ginagawa mo, labag yan sa batas. Yung kalayaan natin sa pagpapahayag ng ating mga opinion, na tinatawag na freedom of expression, freedom of speech. Malaya po tayo, mga mahal na mga kapatid, mga kababayan, lalo na pagka ikay komentarista sa mga social media. Ibig sabihin, malaya pero merong mga hangganan po sa ating pagsasalita. Gaya ng mga ginagawa ng mga ito. Na kung magpahayag ka, kailangan meron kang basehan. Kailangan mong ipakita yung malakas na hawak mong ebidensya. Kung meron kang sasabihin, lalong-lalo na, involve yung mga personalidad. Involve ang isang organisasyon na sinisiraan mo. Tinitira mo na kung ano-anong mga ikakasira ng imahe ng tao, ikakasira ng imahe ng organisasyon, labag yan sa batas, mga kababayan. Mayroong kaukulang parusa sa mga gumagawa ng kwento. Mga mahal kong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga vlogger na isinanla ang kaluluwa para lang kumita ng salapi. Ginagatasan nila ang Iglesia ni Cristo. Kino-content nila para mag-viral sila. Kayong mga vlogger, lalong-lalo na kay Aling Marie, kay Epifanio Labrador, yung mga pera nyo, ipunin nyo lang, ipunin yan. Isang araw mapupuno yan, kahit isang drum pa yan, na dolyares. Yang naipon nyo sa pagko-content nyo at pagiging vlogger nyo, kulang pa yan. Pag naghimas kayo ng rehas, lalong-lalo na yung mga preso doon ay sabik na sabik kay Epifanio Labrador o Aling Marie, baka kasunod ka din na masampahan ng kaso. Kaya pag hindi ka tumigil sa kakadaldal mo, na tumanda na po kayo, magpakabait na kayo, gumawa na kayo ng mga makasaysayan na ikabubuti ng ating bayan. Hindi lang yung kumita lang kayo ng pera, maninira na kayo ng imahe ng kahit sino, lalong-lalo na sa pamamahala. Kami pong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mahal na mahal po namin ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po ang aming mahal na tagapamahala sa buong Iglesia. Lagi niyong sinisiraan na sinasabi nyo, may utang ang Iglesia ni Cristo. Mga kapilya nakasanla sa bangko. Lagi niyong sinasabi, hanggang ngayon wala kayong maipakita. Lahat ng mga sinasabi nyo, pati yung si Kaper Silapid, idinadawit nyo ang Iglesia ni Cristo kasama ng pamamahala. Diba? Kung ano-ano ang mga sinasabi nyo na wala namang katotohanan. Kaya ikaw, Epifanio Labrador, kung talagang matapang ka, Epifanio Labrador,
harapin mo yung kaso mo. Pero kung magmamatigas ka, kahit saan ka magtago, kahit sa saya ng nanay mo, o sa brief ng tatay mo, wala kang takas kasi nga, ang hukuman, hinahabol ka na. Matitimbog ka sa lalong madaling panahon. O, nakita ko yung mga vlog niya ngayon, mga kababayan. Medyo naglalaylo siya. Mukhang nakaramdam yata na totoo yung kanyang kaso. Diba meron siyang kaso, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. Yung itinakbo niya na limpak-limpak na salapi doon sa mga estudyante na tinuturuan niya. Itong kaso na ito matagal na, 8 years ago pa. Na nilabas lang ito mga kababayan dahil nakita po siya sa social media Nakita siya na nagbablog na naman. O ngayon, nasa ano ka na? Nasa mainit-init ka na naman na usapan ng mga pulis. Dadamputin ka na pag nakita ka. Epifanio Labrador. Dahil sa kahayupan mo. Pati estudyante na mga tinuturuan mo, ninakawan mo ng pera. Ngayon, kinasuhan ka ngayon ng qualified theft na walang kaukulang piyansa. Bakit kanyo mga kababayan walang piyansa? Kasi nga paulit-ulit na ginagawa niya. Sinasabi nyo, peke. Anong peke? May pirma ng judge. Merong mga pirma ng mga pulis doon. May presiding judge. Merong case number. Naka-address po sa Silay. Sa Negros Occidental yata ito. Basta parteng Silay yan. Kaya ikaw, Epifanio Labrador, kung talagang malinis ang pangalan mo, magpakita ka. Kasi itong ginagawa mo na pagsira sa Iglesia ni Cristo, na ano-anong mga pamimintang mo, pati China, isinama mo na. Ngayon, kung ano-ano ng topic niya, mga kababayan, mukhang naihi sa brief niya na hindi na nagpapalit kasi nga nagtatago sa bundok Tignan nyo, pagka nagbablog siya, ang naririnig, mga kulisap, mga daga, mga alulong ng mga aso. Nakakala mo, nandun sa hindi na makitang lugar. Pero, merong nagtip sa atin na kung saan ka, sinabi ko na sa kapulisan na may hawak ng warrant of arrest mo. Itinimbre ka na rin sa lugar nyo na lahat ng mga kapatid dyan nakabantay na sa'yo. Lagot ka, Epifanio Labrador. Anytime, bibit-bitin ka na ng mga pulis at makukuyog ka ng mga kapulisan. Ito si Tinig ng Karunungan, mga kababayan. Tignan nyo po. Si Tinig ng Karunungan, mga kababayan, kasama po natin yan po. Si Tinig ng Karunungan na nagbabantay sa mga aktibidad ni Epifanio Labrador. Ayan, complainant at panawagan ng prosecutor's office, inisnab ni Labrador na bahag ang buntot sa batas. Ibig sabihin, mga kababayan, tumatakbo sa batas. Hanggang kailan ka magtatago sa batas? Masasakote at masasakote ka ng batas, Epifanio Labrador. Natatawagin mo lahat ng mga rebulto. Tatawagin mo lahat ng mga anghel sa langit para tulungan ka. Yun nga lang huli ng lahat. Alam mo, Epifanio Labrador, madali lang yan. Madali lang mawala yung kaso mo. Magmakaawa ka lang, humingi ka ng patawad, paumanhin, apology sa buong Pilipinas, sa buong mundo ng mga kapatid. Sasabihin mo lang dyan, sorry po
Nagawa ko lamang ito dahil gusto kong kumita ng pera. Ganun lang. At sabihin mo kung sino yung amo mo. Dapat yung paghingi mo ng paumanhin, umiiyak ka na sincero para maging makatotohanan. Dali lang kaming kausap, Epifanio Labrador. Itong kaso mo, mabigat-bigat ito. Kasi buong Pilipinas po ito mga kababayan Akala kasi nung iba, lalong-lalo na yung mga tagasunod ni Epifanio Labrador, yung mga na-scam niya, na mga nabulag niya. Ito lang sasabihin ko sa inyo, hindi po pananakot lamang yung kaso ni Epifanio Labrador. Totoo po ito, mga tagasunod ni Epifanio Labrador. Kasi maraming nagko-comment ang tagal naman yan, ba't hindi pa nahuhuli yan? Alam nyo, pag kumilos kasi ang Iglesia ni Cristo at mga kapatid, malinis, hindi ura-urada. Kaya itong kaso mo, Epifanio Labrador, alam na this. Mainit-init yung papel na warrant of arrest sa'yo. Isasampal yan ng pulis sa'yo pag nakita ka. Naku po. Humanda ka. Talagang pipilahan ka ng mga preso doon. Yung mga preso na hindi nakakalabas ng 30 years sa kulungan. Naku po. Yari ka. Yung hindi nakakakita ng tao. Ay, yari ka, Epifanio Labrador. Ituturing kang reyna doon. Pagpapasapasahan ka ng mga sabik na preso doon, naku po, ihanda mo. Ihanda mo ang pamada mo. Bumili ka na kung saan mo gusto. Maghanda ka ng isang sakong pamada. Talagang sabik na sabik yung mga preso para pilahan ka. Naku po, magmamakaawa ka, tawagin mo lahat ng mga ribulto at mga santo. Hindi ka maililigtas ng mga ribulto mo. Hindi ka maililigtas ng mga pinaniniwalaan mong ribulto. Hindi ka maililigtas ng amo mo. Hindi ka rin maililigtas ng mga tagasunod mo. Dahil ikaw na supremo na nagpapakilala, isa kang sinungaling at magnanakaw. O ngayon, hindi mo maharap-harap itong kaso mo kasi natatakot ka. Na sinasabi mo nga peke at paninira lamang ito. Naku po, Epifanio Labrador, hindi kami kagaya mo na naninira lamang. Naku po, Epifanio Labrador, halata na sa itsura mo, hindi ka na nakakatulog. Mukhang high blood ka na. At kitang-kita sa mga mata mo na kulang ka na sa tulog. Mukhang anemic ka na. Naku po. 'Di ba? Na kung ano-anong paninira mo, na kung ano-anong sinasabi mo sa pamamahala. Naku po, Epifanio Labrador. Ito na yung hangganan ng kasamaan mo. Ang paggawa mo ng kasamaan ay dumating na ang hangganan sapagkat ang ganti ng langit ay dumating na. Naku po, mga mahal kong mga kababayan, magandang balita po ito kasi syempre mabibigyan na po ng hustisya ang mga ginagawa niya. Mabibigyan na po ng hustisya yung mga ginagawa niyang pagmumura sa ating pamamahala. Nasabihin ba naman mga kababayan, tayo raw ng mga Iglesia ni Cristo ay sangkot sa mga iba't ibang uri ng krimen sa lipunan. Tignan mo yung viral na kareliyon nyo. Lalong-lalo na itong Epifanio Labrador na ito. Yung nagyabang sa online na naghitit ng pulburon. Itanong mo kung anong reliyon yan. Epifanio Labrador. Sasabihin niya, kareliyon ko si Epifanio Labrador. Katoliko yan. Sino pa ang gagawa ng mga kasamaan?
Karamihan dyan Katoliko. Kahit saan makarating ang gumagawa ng kasamaan, lahat. Makikita nyo dyan sa gobyerno kung anong mga reliyon nila. Diba? Kareliyon ni Epifanio Labrador. O, tignan nyo. Hindi sila nakinig sa Iglesia ni Cristo. Na pag itinuloy itong impeachment kay BP Sara, magkakagulo lalo ang bayan natin. Tignan nyo yung mga leader natin. Nagdedemandahan. Diba? Tignan nyo yung isa na sinampahan ng kaso ng 241 billion gawa dun sa blank paper ng national budget ng 2025. Tignan nyo, di ba kinasuhan siya? Pinangunahan po ni Attorney Topacio. Isa po yung kapatid sa Iglesia ni Cristo. Magaling. Wala yang pinapanigan. Kasama dyan si Attorney Jimmy Bondok. Kaya lumalabas lamang yung mga katotohanan na yung mga sinasabi ni Epifanio Labrador tungkol sa Iglesia ni Cristo ay pawang mga kasinungalingan. Mantakin mo, ang mga iglesia daw ay gumagawa ng kabulastugan sangkot sa mga kung ano-anong mga katarantaduhan sa sanlibutan. Naku po, itanong mo yung mga kung sino-sinong sangkot sa kalokohan ngayon. Kareliyon mo din. Di ba? Ngayon, pinatawag ka na ng prosecutor's office. Hindi ka sumipot. Nabahag yung buntot mo. Takot na takot ka sa batas kasi nga gawain mo kasi. Ngayon, di lumabas ang katotohanan na isa kang garapal, isa kang kapalmoks, na talagang tumatanggap ka ng bayad, na kung sino mang mga amo mo. Di ba binanggit mo na din dyan yung mga amo mo, kung sino-sino sila? Malamang sinusuka ka na. Yung team sinusuka ka na. Naku po, Epifanio Labrador. Kaya nga hindi ka makababa eh. Baka pati 3-in-1 na kape, hindi ka makabili kasi takot na takot ka na. Baka isuplong ka pa ng kapitbahay mo dyan, yung mga tauhan mo dyan. Yari ka. Takot na takot ka na. Saan ka magtatago? Epifanio Labrador. Lilipad ka din ng Brazil? Gaya nung isang idol mo? Na dahil sa gawa-gawa niyang kwento patungkol sa Iglesia ni Cristo na wala namang basehan, lumipad doon sa Brazil. Ayan, hanggang sa, di ba? Di ba nabalita yan mga kababayan? Kasi ang dami niyang kaso. Tapos kung ano-anong sinasabi na inaano daw siya ng mga kapatid. Hindi po totoo yun. Kasi nga, takot nga pong umuwi dahil makukulong po siya. Ganyan ang mangyayari sa iyo, Epifanio Labrador. Kaya kung matapang ka, harapin mo yung batas. Harapin mo. Kung totoo yan, yung mga paratang mo na puro kwento, ilahad mo. Tignan natin kung meron kang maipakita. Pag wala, ay yari ka na. Talagang kulungan ang magiging tahanan mo. Doon ka na magsisenyor. Kaya ikaw, Aling Marie, hindi ka titigil gaya ni Epifanio Labrador, yung mga ginagawa niya. Baka mag-reunion ka sa kulungan. Kasama mo si Epifanio Labrador. Sa totoo lang, Aling Marie, yung bibig mo masyado ng matabil. Isa ka rin sa mga marites, tumanda na lang kayo na walang pinagkatandaan. Di ba? Ang dami mong mga vlog mo na kung ano-anong mga paninira, pati Philippine Arena sinasabi mong may utang na 1 bilyon. Pati si Duterte at pamamahala nagtandem para makuutang sa bangko. Di ba kung ano-anong sinasabi mo, magpakita ka ng ebidensya. Kung wala yan, isasama ka sa kulungan kasama si Epifanio Labrador. Diba? Challenge kita, hindi ka naman nag-reply.
isa ka ding duwag. Tumanda ka na, Aling Marie, na walang pinagkatandaan. Talagang isa ka ring marites na kung ano rin ang makita mo sa social media na hindi ka naman nangangalap ng mga proof mo na totoo, wag ka nang mag-vlog. Isa ka rin sa mga fake news. Kagaya ng abogado na nasupalpal dyan sa hearing nila kong Marcoleta. Diba? Papakilala na abogado. Tanga-tanga naman pala. Simpleng tanong, hindi masagot. Aanga-anga. Ayan. Diba? Di nasira yung pangalan niya, yung kredibilidad niya bilang abogado. Sira na. Kaya mga kababayan, yan lamang yung ating punto ngayon. Yan lamang yung ating bahagi. Sana po ipakalat po itong video na ito sa lahat po ng mga kapatid sa buong Pilipinas, sa buong mundo na sumusubaybay po dito sa kaso po ni Epifanio Labrador. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Slowly but surely. Mabagal man na parang pagong pero bullseye po yan. Talagang mananagot at mananagot po si Epifanio Labrador sa batas dahil sa ginagawa pong pagsira at pagyurak sa ating pananampalataya. Lalong-lalo na po ang hindi niya paggalang sa ating mahal na kapatid na si Ka Eduardo Manalo. Mabuhay po mga kababayan, pagpalain po kayo. Once again po, ako si The Wonder sa Philippines po, na laging magbabalita sa inyo dito at magbabahagi po sa inyo ng mga balita. Lalong-lalo na pag may katwiran po tayo, ipaglaban po natin. At shoutout po kay Tinig ng Karunungan, kasama natin yan. At si Munting Kaalaman. At sa lahat po ng mga kapatid na vloggers, wag po tayong titigil dito para supalpalin itong taong ito. At hanggang makuha po natin ang hustisya para panagutan ni Epifanio Labrador ang mga ginagawa niyang paninira sa ating pananampalataya. Buhay po mga mahal kong kapatid sa buong mundo at sa mga kababayan ko na laging nakasubaybay din. Salamat po ng marami.